Sa panukal. Nandiyan na naman si Sina. Mga inggitera. Kapitan, bakit hindi pa tuliran ang barko? Sasadsad tayo sa bukiring iyan, Doña Victorina. Ang solusyon ay napakasimple. Kumukay ng kanal sa Manila, magbukas ng bagong ilog at tabunan ng ilog Pasig. Sa panukalang ito'y malaking tira ang maghuhukol, Ginoong Simon, at masira ang kabayanan. Sumira, gamitin ang mga bilanggo at mga bihag upang walang pera ang gugulin sa paggawa. Kung hindi sapat, ang taong bayan ang sapilitang paggagawain. Ngunit maaaring magbunga ito ng paghihimagsik. Nag-alsa na ba minsan ang bayang Egypto? Ang lumabahin nito ay ilang beses nang naghimagsik dahil sa pilitang paggawa. Ang pulong ito ay hindi na muling maghihimagsik. At kayo, Padre Salve, ano ang silbi ninyo mga praile kung ang bayang ito ay maghihimagsik? Sa isang napakawalang utang na loob. Nagharap na ako ng isang tunay na panukalang matipid at kapaki-pakinabang upang linisan ang mahabang wawa sa Laguna. At maaari ko bang malaman kung ano iyon? Pilitin ang lahat ng bayang magkakatabi na mag-aalaga ng pato at mga hayop. Sa pamagitan ng pagkain ng susong maliliit ang magpapalinaw ng wawa. Ngunit, Don Gustod, kung ang lahat ay mag-aalaga ng pato, darami ang mga balot. Mabuti pa'y matabunan ang mga wawa kaysa darami ang mga nakakadiring balot. Sisiguraduhin kong hindi maisa sa katuparan ang Akademyang Wikang Kastila. Nasa sa katuparan po, Kapitan Basilio. Hinahantay na lang po namin ang paitulo. Niregaluhan na po namin si Padre Rene ng 2 kabayo at nangangako siya makipagkita sa General. Sasaranggutin iyon ni Padre Sabayla. Kaya alin yung salngit eh? Kaya nga naririto iyan sa paktor ay para makipagkita sa general na nasa Los Baños. At ang mga magtuturo? Ang mayamang si Makaraig ay nag-alok ng isa sa kanyang mga bahay. Sa bagay, hindi naman masama ang panukalang iyan. Ngayon hindi na mapag-aaralan ang Latin. Ang pag-aaralan naman ng Wikang Kastila, diyan nakikilala tayo na lumalakad ng paurong. Iyong mga tao-tao, Basilio, kapag nangbubungkahay ka ng isang bagay, iniisip ka agad na balakid sa halip na kabutihan. Ibig nilang makuha lahat ng parang bola ng bilyar, nakakainis at mabilog. Oh, Ginoong Simon. Ito nga pala ang kaibigan kong si Sagani. Isagani, narinig ko ang mga tao sa inyong bayan ay walang pambili ng alahas dahil sa kahirapan. Hindi nga po bumibili sapagkat hindi naman kailangan. Wala akong masamang ibig sabihin. Mabuti pa ay samahan nyo na lamang akong uminom ng serbisyo. Salamat po. Sapagkat hindi naman po kami umiinom ng serbesa. Ayon kay Padre Amora, ang pag-inom ng maraming tubig asanhi ng kawalan ng sigla ng mga tao. Sabihin niyo kay Padre Camora na makakabuti sa kanyang pag-inom ng tubig sa halip na serbesa upang makaiwas sa chismis ng mga religyoso. Mapusok ka ngayon. Ewan ko, para ako natatakot sa taong iyon. Hindi mo ba siya kilala? Siya ang tagapagpayo ng general. Tutso, Ganyan ang naririnig ko sa mga taong pumupuri sa kanya. Kapag nakaharap siya at kapag nakatalikod, siya ay minumura. Saan ba kayo galing? Hindi nyo ba nakita ang pinakamainam sa inyong paglalakbay? Marami akong mga ilog na nakikita na may magandang tunawin.
ngunit ang hinahanap ko isang alamat. Kung salamat mayroon ng Pasig, nariyan naman ang malapad na bato na tinitirahan ng mga espiritu. May isa pang alamat tungkol kay Doña Geronima na alam ni Padre Florentino. Isang napakagandang alamat. Hindi ba, Padre Salve? Mas mabuti pang sabitaryo na lamang sa ikonulong, katulad ng Santa Cruz, sa halip na sa tagong lugar. Walang kaguluhan yan. Huwag ninyong kaligtaan ang pinakamaganda sapagkat ito ang pinakatotoo, ang milagro ni San Nicolas. Totoo po ba, Itay, na hindi sapat ang pera natin sa pag-aaral? Pasensya na, Julie. Pangako ko, sa susunod na taon, ipapadala kita sa Maynila. Tinispuro, mabuti, nandito ka. Magandang hapon, Padre. Ano ang maaari kong may paglingkod sa iyo? Kailangan mo lang magbayad ng iyong buwis, 200 piso. Magbayad sa sarili kong lupa? Di ako magbabayad. Papilitan mo ba ako? Ito ay dahil sa iyong pababaya. Wala kang karapatan sa iyong lupa. Hindi! Lalaban ako! Huliin ang lalaking iyan! Wag! Wag po! Mama ka namin! Pag ayaw mong mapatay! Wag po! Itay! Ginoo, maaari ko bang may tanong kung nandito bang Kabisang Tales? Iho, hindi mo ba alam ang alin? Siya ay dinakip. Maaari ko ba kayong tulungan, Ginoo? 13 taon na po nang ating ilibing ang aking inang sa Pokrinto. At ikakaligaya ko kung ako'y makaganti sa inyo. Basilio, nakakabatid ka ng isang lihim na maaari kong ikasawi. Hindi kita papatayin sa pag-asang hindi ko ito pagsisisihan. Naglagalag ako at nagsikap makaipon upang matupad ang aking layon. Nagbalik upang babagsakin ang masamang pamahalaan. Padaliin ang kanilang pagkasira kahit na dumanak pa ito ng maraming dugo. Mga batang walang karanasan ng pangarapin. Hinihingi ninyo ang wikang Kastila? At ano ang layunin ninyo? At ano ang inyong mapapala? Upang hindi kayo lalong magkaintindihan? Hindi po. Kung dahil sa mga Kastila ay mapapalapit tayo sa pamamahalaan, Isang pagkakamali. Ano ang gagawin ninyo sa wikang Kastila? Papatayin ang wikang katutubo? Pailalim ang inyong kaisipan sa ibang kaisipan. Lalo lang kayong magiging alipin. Sa halip ay tulungan mo ako. Gamitin ang iyong lakas sa kabataan upang lipunin ang lihis na akala. Yan ang dahilan kung bakit ikaw ang gusto kong mabuhay pa. napakalaking karangalan na mapagtapatan ng inyong mga balak. Ngunit nais ko lang gamutin ang aking mga kababayan. Kahit hindi ka pa handa sa hinihintay kong pag-asa, kung sakali na magbago ang iyong paniniwala, puntahan mo lamang ako sa aking bahay sa Escolta. Pagdating po ng aking ama, pakisabi po na ako ay nakapasok na rin sa kolehiyo. Ang aking amo ay marunong magsalita ng Kastila at